2017 nang lumipat si Rica sa isang paupahang bahay sa Lipa City, Batangas. Excited pa siya noong una dahil mukhang tahimik ang lugar. Ang hindi niya alam na dito na pala mag-uumpisa ang kagimbal-gimbal na pangyayaring hindi niya makakalimutan. Kahihiwalay lang noon ni Rica sa kanyang asawa kaya pinili niyang lumayo para makapagbagong buhay at makapagsimulang muli. Mula sa Calamba ay nakahanap siya online ng isang mura ngunit medyo malaking matitirahan sa Lipa. Hindi na nagdalawang isip si Rica at agad na lumipat sa bahay. Sa unang gabi pa lamang niya ay napansin na niya ang kakaibang katahimikan sa loob ng paupahang bahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi payapa kundi nakakapanindig balahibo. Bandang 2:00 ng madaling araw nagising siya sa isang kalabog sa kusina. Pinuntahan niya iyon para tignan ngunit wala siyang nakita na kahit anong bagay o hayop na pwedeng magdulot ng ganoong ingay. Bumalik na lamang siya sa pagkakatulog at ipinagkibit balikat ang mga narinig na kakaibang tunog. Nang mag-umaga, tila'y wala namang kakaiba sa bahay, normal ang lahat. Habang nagwawalis siya sa harap ng bahay, napansin niya na ang mga dumaraang tao ay may kakaibang titig sa kanya at tila ba'y may kaakibat na pagtataka at yung iba pa nga ay biglang napapabulong sa kasama. Kinagabihan, mga bandang 12:00 ng gabi ay may boses ng bata siyang naririnig na tila kumakanta ng marahan. Ako ay may lobo, lumipat sa langit. Tumindig ang kanyang balahibo dahil ang boses ay animoy nagmumula sa sala. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto upang silipin. At doon ay nakita niya ang 2 batang nakaupo sa lumang sofa na may hawak na manika. Sa matinding takot ay tinakasan siya ng ulirat. Nagising siya nang tumama na ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Nakatulog si Rica sa sahig sa may bungad ng pinto ng kanyang kwarto. Hindi maalis ni Rica sa kanyang alaala ang nasaksihang imahe ng sindak. Gusto niyang umalis sa bahay ngunit napag-isip-isip niya na sayang ang kanyang ibinayad na down at advance payment. Hindi kasi iyon mababawi nang hindi tapos ang kanyang 1 year na kontrata. Sumagi rin sa isip niya na baka dala lamang ito ng stress kaya kung ano-ano ang kanyang naririnig at nakikita.